Breaking news or breaking fake news kumakalat ngayon sa social media ng mga taga-SMNI at mga KOJC members na nakalaya na daw si Pastor Kibuloy at ang kaso niya daw sa Amerika ay case closed na. Binaba na daw, binagsak na ng US court ang kaso kay Kibuloy. Well, dito klaruhin natin sa bidyong ito, courtesy ni The Blessed Reader. Patungkol po ito sa pagbasura daw ng mga kaso laban sa KOJC leader gaya ng money laundering, human trafficking at saka forced labor. At yung post na yan ngayon ay kumakalat sa mga walls ng ilang mga members ng KOJC or Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Well, sa unang basa, iisipin mo na si Pastor Kibuloy to, no? Iisipin mo na siya yung pinawalang sala ng korte. Na ang sabi, korte sa Amerika, ibinasura ang mga kasong human trafficking, money laundering, at forced labor versus KOJC leader. Tapos yung picture ni Pastor. So ito po yung rason kung bakit merong ilang mga post sa social media, merong ilang mga vlog na nagsasabi na napawalang sala na nga daw si Pastor. So payback time na daw dun sa lahat ng mga may atraso sa kanya. Ganyan yung content ng ilang mga vlog eh. Maganda ring mag-edit ang mga ito. Itong kasing pinalabas na ito na report na inedit ay galing mismo din yan sa SMNI. Ang totoo niyan ay hindi ibinaba ng US sa Sacramento Court ito California Court. Ang kanilang kaso kay Marisa Dueñas. Si Marisa Dueñas ay isang manager ng human resource ng KOJC sa Sacramento, California. Kaya ito ay isang US citizen at sa palagay ko dahil mabango siya sa mga taga-SMNI ay itong si Marisa ay pakawala ito, si Dueñas. Pakawala yan ng grupo ni Kibuloy mismo para aminin niya na siya lamang talaga ang gumagawa ng ganyang trafficking. Yan ang pinapalabas nila dito na ang may kasalanan ng lahat at lahat ay wala nang dapat hahabulin pa. Inako na daw ni Marisa Dueñas lahat ang kasalanan sa Amerika. Ngayon, hindi yan ang totoo. Ang totoo ay isang bargain ang nangyari. Nagipag-bargain si Dueñas sa US Court na babaan ng kanyang sentensya at aaminin niya lahat ang pagkakasala niya at ituturo niya rin si Kibuloy. Kaya parang Trojan horse ang nangyari. Kung alam niyo yung kwento sa Trojan horse, ay si Dueñas ay pakawala ni Kibuloy para angkinin ang lahat, para wala na siyang kaso sa Amerika. Hindi naman gago ang taga-Amerika na hindi nila alam na ang leader talaga ng KOJC ay si Pastor Kibuloy. Kaya nga, ang unang may kaso ay si Kibuloy. Sumunod lang yung mga alipuris niya. Siyempre sa intelligence number 1 Amerika, alam nila ang kwento tungkol diyan. Kung sino talaga ang nagtayo ng KOJC, sino talaga si Mang Kanor. Kaya ito ay suntok sa buwan. Nagkamali kasi imbis na asset nila si Dueñas, na angkinin ni Dueñas lahat ng pagkakasala sa Amerika at lilinisin ng pangalan ni Kibuloy, hindi ang nangyari nito ay magiging saksi, magiging witness si Dueñas at aminin ni Dueñas na siya ay tauhan lang ni Kibuloy. Alam naman ni Dueñas na maganda ang buhay niya sa Amerika at hindi na siya masisindak diyan sa Amerika ng kung sino mga angel of death yan na ipapadala ni Kibuloy. Wala nang makakaabot diyan sa Amerika. Kaya ito, bumaliktad na talaga ito si Dueñas. Para sa kanyang sariling kapakanan ito, ginawa niya, siya ay mag-witness against kay Kibuloy na. Hindi totoo yung sinabi ng taga-SMNI na inaangkin lahat ng kasalanan ni Dueñas at malinis na ang pangalan ng kanilang pastor. Kaya mali, fake news ang lumalabas, kaya nilinaw natin.
mga kababayan. Okay, patuloy tayo kay Blessed Reader. Kudos kay Blessed Reader. Makikita ninyo na hindi naman yung mga kaso ni Kibuloy ang inilaglag ng korte, kundi yung mga kaso laban kay Marisa Dueñas, na isa sa mga kasabwat daw di umano ni Pastor Kibuloy sa mga kaso na nakasampa sa kanila doon. Ang sabi dito sa isang official post ng KOJC, now that US government has decided to drop the cases of human trafficking, money laundering and forced labor it has filed against her, the Kingdom of Jesus Christ continues to declare its full support for Marisa Dueñas, one of the full-time missionaries of our work in the US, and applaud her courage. Ayan, full support sila ngayon. Pero kapag imbestigahan na yan, iba na ang sasabihin ni Dueñas. At nagkamali sila ng ginawa nilang ginawa nilang pain, Trojan horse si Dueñas. Ang last minute niyan ay babaliktad yan Sigurado kasi babaan ang kanyang sentensya. Hindi siya drop case, hindi drop case yan sa Amerika. Meron pa rin kaso si Dueñas pero babaan ng 2 levels ang kanyang pagkakulong. Sa huling bahagi ng video na ito ay narito ang klarong-klaro na balita na hindi bias. Itong itong mga nakasulat dito, ito'y pro Dueñas kasi akala nila na pro Kibuloy pa rin si Dueñas. Pero mali sila kasi dito sa pangalawang balita ay ito yung totoo. Marisa has admitted to violating US marriage laws. So meaning umamin na nga ito si Marisa Dueñas sa kanyang kasalanan. Meron siyang kasalanan at inamin nga niya yun In so doing, unwittingly defrauded the US government. But it was all done in her sincerity to the cause of doing good to humanity and in her commitment to serving God. She takes full responsibility for the crimes she has committed. Ito na yung totoong balita. Sa kasong sex at labor trafficking operations sa Amerika na isinampa noong 2021, kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy si Marisa Dueñas, tagapamahala ng operasyon at Human Resources Manager ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. Sa isang plea bargaining agreement itong October 7, nakipag-areglo si Dueñas sa Attorney's Office ng Central District ng California para sa mas mababang parusa. Base sa dokumento na nakuha ng GMA Integrated News galing sa isang mapagkakatiwalaang source, umamin si Dueñas na guilty sa pakikipagsabwatan o conspiracy para magsagawa ng mga sham marriage o peking kasal ng mga miyembro ng KOJC na dinadala nila sa Amerika. Ayan, so ibig sabihin ay makulong pa rin si Dueñas pero bababa ng 2 level ang kanyang kaso. Ibig sabihin kung makulong siya ng 5 years, babaan ng 2 level, so magiging 3 years na lang. At hindi totoo na case closed pa rin si Dueñas. Makukulong pa rin siya dahil sa ang laking kasalanan yan, human trafficking. At hindi lang yan, marami pa yun. Sham marriages, yung peking pagpakasal, peking divorce, at kung ano-ano pa na ginagawa dyan sa KOJC Human Resource Office na si Dueñas ang manager. Okay, so patuloy tayo para maliwanagan ang hindi naliwanagan. Ngayon alam nyo na ang katotohanan. At yung mga peking news na yan, buhay pa pala yan. Marami pa palang trolls pa rin si Kibuloy. Pero yan ay nag-circulate na lang sa kanilang mga social media. At hindi gaanong kumakalat lang. Sila lang yan na nagbunye. Akala nila ay talagang makalabas pa si Pastor Kibuloy. Nako. Gumising nga kayo. Ang katotohanan ay nakakulong si Pastor. Ay mayroon pang nag-vlog na habang nakakulong si Kibuloy ay nasa langit na daw. At ang nakulong ay hindi si Kibuloy. Si Kibuloy daw ay nasa katawan na spirit na. Hindi mahahawakan dahil espiritu na ito. Kung espiritu yan, bakit sumuko yan? Di ba? Bakit nagutom yan? At bakit na-stress yung mukha niya kung espiritu yan? Kaya nako, hindi natin sana sasabihin na medyo mababaw ang pag-iisip ng mga membro. Ang utak ay maliit. Hindi marunong mag-analyze ng katotohanan. Sino bang taong mortal ang magiging katulad ni Kristo? Si Kristo ay anak ng Diyos. Kaya nang mag-resurrect si Kristo, siya ay espiritu noon, hindi mahahawakan. Si Kibuloy ay walang resurrection yan.
Dahil hindi yan anak ng Diyos, yan ang katotohanan. At hindi sa langit ang punta niyan, malamang impyerno. Okay, patuloy tayo sa video. Sa pagitan daw ng taon 2015 hanggang January 29, 2020, may sabwatan daw ang mga akusado kasama si Kibuloy na magsagawa ng marriage fraud na paglabag sa batas ng Amerika. Nagdadala sila ng mga KOGC member galing sa Pilipinas para ipakasal kunyari para Yan. pag-applyin ng permanent resident status sa citizenship. Kapag naikasal na at resident na sila, ipinapadivorce si Duenas ang mga ito para gawin ulit ang sham marriage sa iba pa. Sa plea bargain agreement ni Duenas, irerekomenda ng California Attorney's Office ang 2-level reduction sa dapat na parusang kulong kay Duenas. Ayan. Ang kaso sa Amerika kung saan umamin na guilty si Duenas ang dahilan kung bakit wanted sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy na kapwa niya akusado. Dito sa Pilipinas may kaso rin na qualified human trafficking at child sexual abuse si Kibuloy. Kahit hindi kasama si Duenas sa mga kapwa-akusado ni Kibuloy sa mga kaso niya sa Quezon City at Pasig Regional Trial Court, masaya pa rin ang kampo ng mga biktima na may umamin sa mga kasabat umano ni Kibuloy sa Amerika. Sa kasong sex at labor trafficking operations sa Amerika na isinampa noong 2021, kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy si Marisa Duenas, tagapamahala ng operasyon at Yan, Human si Resources Marisa yan. Manager ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. Sa isang plea bargaining agreement itong October 7, nakipag-areglo si Duenas sa Attorney's Office ng Central District ng California para sa mas mababang parusa. Base sa dokumento na nakuha ng GMA Integrated News galing sa isang mapagkakatiwalaang source, umamin si Duenas na guilty sa pakikipagsabwatan o conspiracy para magsagawa ng mga sham marriage o peking kasal ng mga miyembro ng KOJC na dinadala nila sa Amerika. Sa pagitan daw ng taon 2015 hanggang January 29, 2020, may sabwatan daw ang mga akusado kasama si Kibuloy na magsagawa ng marriage fraud na paglabag sa batas ng Amerika. Nagdadala sila ng mga KOGC member galing sa Pilipinas para ipakasal kunyari para pag-applyin ng permanent resident status sa citizenship. Kapag naikasal na at resident na sila, ipinapadivorce si Duenas ang mga ito para gawin ulit ang sham marriage sa iba pa. Ayan, bakit nga ba inuulit-ulit yan? Bakit pag nakasal ay divorce na naman? Kasi ang mga tao na yan ay planted lang yan ng KOJC ni Kibuloy. Para dadami ang makapunta at magiging US citizen, ay ipapakasal nila ito sa isang US citizen na membro. Pero pagdating doon, isang buwan lang ay divorce na kaagad, and then ikakasal na naman yung nagiging single ay ikakasal na naman yun, at yung isa din ikakasal din yun. So ibig sabihin magiging doble. Isa lang muna, and then pag ma-divorce, dalawa na ang pwedeng ikasal, yung babae at saka yung lalaki, ikasal sa bagong dumating na galing sa Pilipinas na KOJC members. At ang pangalawang taon yan ay magiging 4, so dadami ng dadami. Yan ang kanilang plano. At ano ba yan? Yan ang gagamitin ng miracle workers. Dadami ang miracle workers sa Amerika. Ay mag-remit daw yan ng 2 billion a year eh. Kay Kibuloy, 2 billion a year ang nire-remit ng mga miracle workers sa Amerika. Yun yung mga tao na nagpalimos dyan sa Amerika ng dolyar at ipapadala kay Kibuloy. Kaya yan ang kanilang racket. Kaya nga nahuhuli sila ng Amerika at hinahabol sila dahil sa mga gawain na ito na illegal. Sa plea bargain agreement ni Duenas, irerekomenda ng California Attorney's Office ang 2-level reduction sa dapat na parusang kulong kay Duenas. Ang kaso sa Amerika kung saan umamin na guilty si Duenas ang dahilan kung bakit wanted sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy na kapwa niya akusado. Dito sa Pilipinas may kaso rin na qualified human trafficking at child sexual abuse si Kibuloy. Although doon sa nakalagay naman doon sa plea bargaining agreement na hindi binding, pero just the same, masaya kami kasi may significance, may relevance dito eh. Yung factual basis na nandoon, nakalagay sa agreement, magko-conform dun sa theory namin dito sa qualified human trafficking. Okay. So, Trojan horse nga talaga. Yung imbis yan ay pakawalaan ni Kibuloy, si Duenas, para aminin ang lahat. Ang mangyari ngayon ay magiging ebidensya siya. Magiging witness siya ngayon. At yung facts na makuha doon, yung factual evidence, ay makukuha din ng mga taga-DOJ dito sa Pilipinas at makonform, sabi nitong attorney ng DOJ, makonform sa kanilang mga teorya dito
sa mga kaso na isasampa kay Kibuloy. Kaya doble ang hatol dito. Talo si Kibuloy sa Pilipinas, kulong din siya doon sa Amerika. Dobling kulong. Ngayon, mamimili na lang si Kibuloy kung saan siya magpakulong. Pilipinas ba o Amerika? Pero kung matigas ang ulo ni Kibuloy kay BBM, kung titirahin pa rin niya si PBBM, mangyari niyan ay ipapadala talaga siya doon sa Amerika. At English speaking na siya doon sa kulungan. At kung nakita nyo, ang lalaki ng katawan ng mga nakukulong, di ba? Ang daming tattoo. Okay, so mag-preach na lang doon si Kibuloy. Maganda doon. Magagamit niya yung kanyang preaching skills at baka dadami pang QJC sa kulungan. Pero ang problema, hindi niya mauuto yung mga Amerikano doon. Okay, ba tuloy tayo sa video? Yung pattern talaga. Yun yung sinasabi namin, no? Same pattern. This is a welcome development for the Philippine government, but there needs to be steps taken for us to introduce that evidence here in the Philippines as well. Hanggang dito lang tayo sa ating balitang ito na tungkol sa fake news na absuelto na daw sa kaso sa Amerika si Kibuloy at nakalabas na din daw sa kulungan. Pero ayon sa isang vlogger ay lumabas lang sa kulungan para pumunta ng kubeta ng CR. Yan ang totoo. Alright, so bato-bato sa langit na maanong magalit ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi kayong updated. God bless us all!